Magandang gabi mga kababayan. Ito ngayon ang aking nakita at napanood sa balita, sa TV. Itong si Epipanyo Labrador. Ngayon, kanyang sinisigaw ang mga kasinungalingan nitong isang congressman na kakampi ni Rodrigo Roa Duterte. Itong iglesia na si Congressman Marcolita. Pakinggan natin mga kapatid, mga kababayan, ang sasabihin nitong si Epipanyo Labrador. Kung ito ba ay related sa kanilang sinasabing peace rally, at kung ito ba at yung mensahe ba at yung sinasabi ba ni Marcoleta ay magdudulot ng pagkakaisa. Ito, panoorin niyo. Pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom. At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasaad sa saligang batas, inquiry in aid of legislation. Natupad po ba yung inquiry in aid of legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Pinagtatanong nila yung Pangulo base doon sa mga sinumpaang salaysay at affidavit nung kanyang mga inusig nung kanyang panahon sa war on drugs. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang war on drugs. Hindi ipinatawag ang mga Solicitor General sa kanyang panahon. Hindi ipinatawag ang mga Chief PNP upang magpaliwanag kung ano ang war on drugs. Puro kalaban ng dating Pangulo. Yung mga abogadong kasama niya para magtanggol sa kanya, hindi pwedeng magsalita. Sapagkat ang tuntunin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Ngunit paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya, ay makikita siya ng isang chairman doon. Attorney, huwag mong bubulungan yan. Iko-contempt kita. So yun po yung kanyang mga sinabi. At alam mo ba kung anong dahilan? Alam niyo ba kung anong dahilan ni Epipanyo Labrador kung bakit nagagalit tayo at nagagalit ang sambayanan, nagagalit ang mga Pilipino? Dahil puro kasinungalingan ang sinasabi doon ng isang hayop at demonyong kongrehista na kung saan tampon ni Satanas. Ha? Sabi niya, ang pinapatawag lang daw ng mga panahon na yon, nung pinatawag yung isang jablo na si Rodrigo Roa Duterte, ay yung mga kalaban niya sa war on drugs. Demonyo pala to eh. Talagang masasabi mo, talagang sinungaling. At hindi dapat pagkatiwalaan sapagkat kung gaano kalaki yung mata nito, ganun din kalaki yung pagiging sinungaling nito. Hindi po mga kalaban yun yung pinatawag doon. Hindi. Mga biktima. Iba po yung kalaban sa biktima. Yun po ay mga pamilya ng mga biktima. Ha? Sabi niya, kalaban daw ni Rodrigo Roa Duterte mga pinatawag. Putang ina yan. Katarantaduhan niya, kahayupan, kasinungalingan yan. Meron po pumunta doon, isang mag-anak. Kaya po yung pinatawag para marinig po ni Rodrigo Roa Duterte kung gaano kahayop ng kanyang administrasyon na kung saan pati yung puslit na bata. Gusto kasi malabasin ni Marcoleta na yung pinatawag doon ay pamilya ng mga adik. May adik ba 3 years old? Ma? Sige nga, may adik bang 3 years old? May adik bang 9 years old? Doon pa lang mga minamahal ko mga kababayan, masasabi mo na. Habang nagsasalita si Marcoleta, tuwang-tuwa yung mga kaalyado niyang mga demonyo, mga diablo. Dahil nagsasalita siya ng mga kasinungalingan. Hindi daw pinatawag yung mga Solicitor General, yung mga dating Chief of Staff, hindi daw pinapatawag. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, nasa plano po yun
na pagkatapos na makaharap ni Digongyo, yung mga biktima niya o biktima ng kanyang peking war on drugs, isusunod na po yun. Kaya lamang, ano ginawa ni Digongyo? Umasta na parang presidente. Umasta na parang taong kalye. Dahil nagigipit na siya, nabubuking na siya ni Trillanes, gusto nang manakit katulad ng mga membro, may isa siyang kapatid na nagdurusa sa bilangguan na umaasa isang araw sasagipin ng Diyos. Iaahon ng Diyos mula sa kilaliman ng bilangguan para ipakita doon sa kanyang nakatatandang kapatid na may Diyos na buhay, na bagamat hindi nakikita ay may kakayahan na magligtas ng isang taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Marami pong nakaranas ng kalapitan dito po kay Eduardo. Ha? Akala nyo ganun-ganun lang yung pagmumukha. Tingnan nyo, titigan nyo mabuti. Kung buhay lang ho, yung mga pinatay nila magsasalita. Kung gaano kahayop. Kung may interview lang natin dito yung mga ministro na nakaranas ng hindi magaganda dito kay Eduardo Manalo, baka sabihin ninyo. Di ba? Nakakatawa nga eh. Nakakatawa. At talagang masasabi mo talagang nakakatawa itong iglesia ng Manalo. Na masasabi mo talagang sa Diablo to. Nagsasalita siya pagkakaisa daw. Pag hindi daw nagkakasya sa Diablo. Nakipagkaisa ba si Eduardo Manalo sa kapatid niya? No. Sa halip na makapagkaisa siya, siniraan niya yung kanyang kapatid. Hindi ba nagkaroon ng pagkawatak-watak ng iglesia ni Manalo? Ngayon, di bumabalik din sa kanila yung sinasabi nila. Di ba? Gagamitin pa yung Biblia. Gagamitin pa yung salita ng Diyos. Aba, style kibuloy talaga. Masasabi mo talaga walang pinagkaiba at halos pareho po yung pamamalakad ng iglesia ni Manalo at ni Kibuloy. Na masasabi mong parehong kulto. Di ba? Galit sila. Ito nakakatawa. Na masasabi mo talaga sa Diablo tong reliyon na to. Nung minura ni Digongyo yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na sinasabi nilang sinasamba nila, nag-react ba ang iglesia ni Manalo? Hindi. Ba't sila magre-react? Bayad sila ni Digongyo. Di ba? Ba't sila magre-react kay Digongyo? Bayad sila ni Digongyo. Mamaya bawiin sa kanila ni Digongyo yung mga pabor na hiningi nila noon, di ba? Alam naman natin, tulad ng sinabi ko, noong panahon ni Digongyo, marami silang pabor na hiningi kay Digongyo. Kaya bulag pipibingi sila nung narinig nilang pinagmumura ni Digongyo yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Di ba? Yun ba ang tunay na iglesia na Kristo? Ha? May paninindigan ba yan? Wala. Pero nung minura ko, si Eduardo Manalo, tingnan nyo, parang isang fraternity na kung saan pag ginalaw yung isang mga member nila sa frat, ayun, nagwawala na. Gusto nang pumatay. Diba? Kaya masasabi mo talagang Diablo to. Maka-Diablo tong mga to. Pag yung leader nila, ang minura, nagwawala sila. Pero pag yung tunay ng Diyos na makapangyarihan, ang minura, okay lang sa kanila kasi bayad naman sila. Nabigyan naman kasi sila ng pabor. Okay, magagalit. Totoo yan. Anong ginawa ninyong aksyon? Anong ginawa ninyong aksyon kayo mga taga-ANC nung minura ni Rodrigo Roa Duterte yung Diyos Ama? Nagrally ba kayo ng ganyan? Nagalit ba kayo katulad ng galit na inaano nyo sa akin ngayon? Hindi. Sige nga. O, di na ano na naman kayo. Galit na naman kayo kasi totoo yung sinasabi ko. Kaya masasabi ko, kulto kayo. Kung hindi kayo kulto, dapat patas kayo. Ha? Nagmukha pa nga Diyos ng ano nyo, leader nyo eh.
Buti pa yung leader niyo. Pag binura, nagwawala kayo. Mabibigay ko naman. Samantalang dapat naman talaga murahin yung leader niyo. Piniloko kayo. Dapat naman talaga murahin yung leader niyo dahil napakarami ng pari na pinapatay nito. Ha? Di ba kayo nahihiya? Yung tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat nung minura ni Rodrigo Roa Duterte, wala kayong react. Di ba? Sige nga. Kanino kayo dapat magalit? Sa akin? O kay Digong nyo? Na minura yung Diyos na sinasamba ninyo. Hindi kayo ngayon makapagsalita. Gagawa na naman kayo ng rason. Gagawa na naman kayo ng ano. Para alam makapag-rason. Di ba? Ngayon, bumalik tayo sa ginawa ni Marcoleta. Kung may isip kayo, dapat ba nasabihin niya yan? Nasaan doon yung peace rally? Di ba? Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, lahat po ng sinasabi ng Iglesia ni Manalo, pag sinabayan mo yan, pwede mo talagang ibalik sa kanila. Di ba? Kaya lamang, dahil may influensya nga, mapera, nababayaran yung judge, nababayaran si ganito, alam niyo na. Kaya nga may yabang eh. Kasi pera-pera. Lalo na ngayon, mag-i-eleksyon. Laki na naman ng ano niya. Lalong yayaman. Every 3 years. Ha? Kumakamkam ng bilyon ang INC. Dahil sa mga politikong lumalapit sa kanila. Bakit ba lumalapit sa kanila yung mga politiko? Kasi, di ba? Dahil sa pamamaraan nila na pagka nabayaran yung leader nila, pag sinabi ng leader, o sige, ito boboto niya, walang magawa yung mga membro. Nagbimistula sila mga aso. Nagbimistula sila mga aso na kung saan sila dalhin ng kanilang amo, dun sila. Wala silang sariling desisyon. Di ba? Meron ako nakausap eh. Iglesia ni Manalo. Umalis. Bakit? Eh, biro mo. Pinipilit silang iboto. Yung pinsan niyang tumatakbong mayor. Samantalang kilala niya yung pinsan niya kung gaano ito kamandarambo. Tinanong niya yung ministro, bakit po? Ito po ang iboboto natin. Pinsan ko po, kinala ko po yan. Alam mo, karakas niyan. Ano sagot? Huwag ka ng makiisa ka na lang. Sumunod ka sa pamamahala. Biro mo ha. Sumunod ka sa pamamahala. Kaya nga, ang nangyari, halos lahat ng mga naging presidente natin, maliban na lang sa ating Pangulo, Duray Macapagal Arroyo, Pera Estrada, Iglesia ni Cristo nag-endorso yan. Ano nangyari? Natuklasan na nag-traidor sa ating bansa. Nagnakaw sa pera ng taong bayan. Anong ending? Pinaalis. Sino nag-endorso? Iglesia ni Manalo. Diba? Magaling. Sabi nila, pinipili daw nila, pinusuportahan lang nila yung mga politikong sa tingin nila ay totoo. Kasi yung totoo dun, halos po na pinipili ng Iglesia ni Cristo o ni Manalo ay puro mga kriminal, mga mandarambo, mga magnanakaw sa pera ng taong bayan. Yan po ang katotohanan. Ayaw nila ng mga politikong tapat. Bakit hindi sila magkakapera? At hindi sila makakahingi ng pabor. Ang gusto ng Iglesia ni Manalo, yung kaya nilang hawakan sa liig, yung kaya nilang kontrolin. Diba? So, dito, nagagamitan to eh. Yung mga member ni Manalo, nakikinabang sa mga politikong ini-endorso nila. Diba? At yung mga politiko naman, Yan mga kababayan, yung sinasabi ni Epifanio Labrador tungkol sa Iglesia ni Cristo at saka kay Congressman Marcoleta.